magsilbing liwanag. Sa bawat salitang ating binibigkas, naririnig ang ating pagkatao. Ngunit, sa panahon ngayon, tila nalulunod na ang ating sariling wika sa ingay ng mga banyagang salita. Ako, si Binibining Charmaine, at sa video ito, sama-sama nating pag-usapan kung bakit ang wikang Filipino ay hindi lamang salita. Ito ay puso ng ating pagkakakilanlan. Wika, isang salita, ngunit taglay ang lakas ng isang bansa. Habang marahang iwinawagayway ng hangin ng ating banila, tila ipinapaalala nito ang dangal at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Ang bawat kulay at sinag ng araw ay sumisimbolo sa lakas, tapang at pagmamahal sa bayan. Tulad ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa simpleng paggamit ng ating wika, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa bayan. Ang wikang Filipino ay sagisag ng ating kasaysayan. Dito nakapaloob ang ating mga karanasan, tagumpay at pakikibaka bilang isang bansa. Ito ang tulay na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit hindi lamang ito paraan ng pakikipag-usap, ito ang ating kaluluwa bilang Pilipino. Ngunit, sa mabilis na pagunlad ng teknolohiya at globalisasyon, unti-unting nagbabago ang paraan ng ating pakikipag-usap. Sa social media, paaralan, at maging sa pang-araw-araw na usapan, mas pinipili ng marami ang paggamit ng wikang English upang magmukhang moderno, marunong o sophisticado. Hindi naman masama ang paggamit ng mga banyagang wika dahil ito ay tanda ng pagiging bukas natin sa pag-unlad at pakikisalamuha sa mundo. Subalit, ang masaklap ay kapag nagsisimula na nating ikahiya o kalimutan ang wikang Filipino, ang mismong wikang nabigay sa atin ng pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kapag tinalikuran natin ang ating sariling wika, unti-unti na rin nating nalilimot ang ating mga kultura, kasaysayan at pinagmulan. Ang wikang Filipino ay hindi hadlang sa pagunlad. Ito ay tulay tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat salitang Filipino na ating binibigkas, pinapapatibay natin ang ating ugnayan bilang isang bansa. Kaya't ating gamitin ng may pagmamalaki, sapagkat sa pagpapatuloy ng ating wika, nananatiling buhay ang ating pagka-Pilipino. Ngunit, sa mabilis na pagtakbo ng mundo, unti-unting nagbabago ang paggamit ng wika. Sa social media, mas madalas nating gamitin ang English. Sa mga paaralan, unti-unti nating nakakalimutang gamitin ang Filipino sa pagpapahayag. Hindi masama ang paggamit ng mga banyagang wika. Ngunit, masama kung nakakalimutan natin ang sarili nating wika. Dahil kapag nawala ang wika, nawawala na rin ang ating pagkakakilanlan. Isipin mo, paano natin maipagmamalaki ang ating pagka-Pilipino
kung hindi natin ginagamit ang ating sariling tinig, ang ating sariling wika. Ang wika ay hindi sagabal sa pag-unlad. Ito ay tulay patungo sa malalim na pag-unawa at sa tunay na proseso ng bayan. Tayo mismo mga kabataan ang may pinakamalaking papel. Tayo ang susi upang manatiling buhay at makabago ang wikang Filipino. Itaguyod natin ang mga patimpalak sa pagsulat, talumpatian at spoken word poetry sapagkat sa ganitong mga pagkakataon, muling nabubuhay ang sining ng wikang Filipino. Ang wika ng damdamin, talino at pagkakaisa. Sa bawat talumpating inihahandog ng kabataan, sa bawat tulang binibigkas ng may apoy sa puso, at sa bawat akdang isinulat mula sa isip ng isang Pilipino, naroon ang sigaw ng ating kultura. Ang mga ganitong patimpalak ay hindi lamang paligsahan ng talino, kundi selebrasyon ng ating pagkakakilanlan. Turuan din natin ng mga bata na mahalin at pahalagahan ang wikang Filipino. Sa murang edad, dapat nilang maramdaman na ang kanilang sariling wika ay mahalaga, maganda at may kakayahang ipahayag ang pinakamalalim na damdamin ng tao. Huwag nating hayaang mawala sa kanila ang interes na magsalita, magbasa at magsulat sa wikang Filipino. Sa bawat kwentong kanilang nababasa, sa bawat kantang kanilang kinakanta, at sa bawat tulang kanilang natutunan, na ipapasa natin ang apoy ng pagmamahal sa wika, apoy na nagpapatuloy hanggang sa susunod na henerasyon. Bilang mga kabataan ng makabagong panahon, nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating wika. Sa halip na ikinakahiya ito, gamitin natin ito sa mga platform na abot ng ating henerasyon. Ipakita natin ang wikang Filipino ay kayang sumabay sa pagbabago. Ngayon ang tamang panahon para kumilos. Hindi natin kailangan maging isang guro o manunulat para maging tagapagtanggol ng ating wika. Simulan natin sa maliit na paraan. Gamitin ang wikang Filipino sa ating mga usapan, sa mga post sa social media, sa ating mga proyekto at presentasyon. Sa bawat pagkakataon na pipiliin mong gamitin ang wikang Filipino, pinapalakas mo ang ating bansa. Pinapatibay mo ang iyong ugat bilang isang tunay na Pilipino. Suportahan natin ang mga akdang Pilipino, pelikulang lokal, tula, at mga awitin sa ating sariling wika. Dahil sa bawat salitang Filipino, naroon ang puso ng sambayanan. Ang tunay na katalinuhan ay hindi nasusukat sa kung gaano kagaling mag-English, hindi sa kung gaano ka marunong o marunong magmahal at gamitin ang wikang atin. Ang wika ay hindi lamang koleksyon ng mga salita. Ito ay buhay. Buhay na patuloy na tumitibok sa bawat puso ng Pilipino. Kung nais nating umunlad bilang bansa, kailangang magsimula tayo sa ating mga sarili. At ang unang hakbang ay ang pagmamahal sa sariling wika. Kaya't laging tandaan, ang wikang Filipino ay ang ating tinig, ating pagkatao at ating dangal. Sa paggamit ng wika, tayo ay nagiging tunay na Pilipino.